Ang malamig na hamog ng Tagaytay ay tila isang malungkot na kumot na bumabalot sa dambuhalang mansyon ng mga Villamonte. Sa loob ang katahimikan ay mas makapal pa kaysa sa hamog sa labas, isang katahimikang may bigat at may sariling buhay. Sa gitna ng isang marangyang silid-kainan sa dulo ng isang napakahabang mesa na yari sa purong mahogani at kayang maglaman ng 20 katao, mag-isang nakaupo ang matandang si Don Andres. Ang kintab ng mesa ay parang isang madilim na salamin, sumasalamin sa kumikinang na liwanag mula sa isang naglalakihang chandelier na gawa sa kristal. Ang bawat plato, kubyertos na pilak at kopang kristal ay nakaayos na, para bang may isang malaking saliw-salo. Ngunit sa gabing iyon, tulad ng libo-libong gabi na nagdaan, isa lamang ang nakaupo. Isa lamang ang hinahainan, isa lamang ang humihinga sa gitna ng karangyaan at kalungkutan. Ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang marahang kalansing ng kanyang kubyertos sa mamahaling plato. Isang tunog na mas malakas pa sa sigaw sa loob ng malawak at walang laman na espasyo. Pinutol ni Don Andres ang isang piraso ng karne nang may walang emosyong katumpakan. Ngunit bago niya ito isubo ang kanyang mga mata, ay napako sa hanay ng mga bakanting silya sa kanyang harapan. Bawat silya ay tila isang lapida ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon, mga tawanang nawala, mga pag-uusap na hindi na mauulit, isang pamilyang winasak ng kasakiman. Ang kanyang mukha na minarkahan ng mga linya ng panahon at pait ay isang maskarang hindi mabasa. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang bagyong hindi humuhupa. Sa labas ng matatayog na pader ng mansyon, sa gitna ng walang awang buhos ng ulan, mahigpit na magkahawak kamay na nakatayo ang mag-inang si Sheila at Zoe. Ang kanilang mga kupas na damit ay basang-basa at ang kanilang pag-asa ay tila sinliit na lamang ng ningas ng kandila sa gitna ng bagyo. Para kay Sheila, ang dambuhalang rehas na bakal ng mansyon ay hindi isang tarangkahan patungo sa isang tahanan, kundi isang pader na naghihiwalay sa mundo ng mga mayroon at ng mga tulad niyang wala na ni katiting na pag-aari. Ang kanyang asawa na namatay hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa bigat ng pagkatalo at panloloko sa negosyo, ang nag-iwan sa kanya ng mga utang at isang pusong durog. Ngayon, tumatakas siya hindi lamang sa kahirapan, kundi sa mga alaala ng isang buhay na ninakaw sa kanila. Ang trabahong ito bilang tagapag-alaga sa mansyon ng mga Villamonte, ang kanilang huling baraha. Mama, isa po ba itong kastilyo, tanong ng 6 na taong gulang na si Zoe. Ang kanyang mga mata ay bilog sa pagkamangha habang tinitingala ang mansyon. Ang kanyang boses ay isang bulong-puno ng inosenteng paghanga. Lumuhod si Sheila, hinawi ang basang buhok na dumidikit sa noo ng anak. Ang puso niya ay kumikirot. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang mga kastilyo ay hindi laging tahanan ng mga masasayang hari at reyna? Minsan ito ay mga kulungan. Hindi, anak. Tahanan ito ng isang napakaseryosong tao. At kailangan natin ang trabahong ito, Zoe. Kailangan nating manatili dito. Hinawakan niya ang maliliit na balikat ng anak at tinitigan ito sa mata. Kaya kailangan mong mangako sa akin. Maglalaro tayo ng paborito nating laro, ang silent game. Walang ingay, walang takbo, walang salita. Kapag nandyan ang amo, na parang hangin lang tayo na hindi nakikita at hindi naririnig. Pangako, anak, tumango si Zoe nang may buong pagsang-ayon, bagamat ang kislap ng kuryosidad sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Para sa kanya ito ay isang bagong pakikipagsapalaran. Ngunit para kay Sheila, ito ay isang desperadong hakbang para mabuhay. Isang matinis na tunog ang narinig nila mula sa intercom at isang boses na walang kabuhay-buhay ang nagsabing maaari silang pumasok sa service entrance. Bawat hakbang ni Sheila sa daanang bato ay tila may dalang bigat ng libo-libong takot. Takot na baka hindi siya tanggapin. Takot na baka may magawa ang anak niyang ikagalit ng amo.
takot na baka bukas muli silang mapunta sa kalsada. Ang pinto sa likuran ay bumukas nang walang kaluskos na tila ba ito'y sanay na sa tahimik na paggalaw. Isang matandang lalaki na nakasuot ng plansadong uniforme ang sumalubong sa kanila. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang tindig ay tuwid sa kabila ng edad, at ang kanyang mga mata ay tila kayang sukatin ang buong pagkatao mo sa isang tingin lamang. Ito si Mariano, ang mayordomo, ang kanang kamay ni Don Andres, sa loob ng mahigit 40 taon. Huli na kayo ng 10 minuto, ang bungad ni Mariano, ang kanyang boses, ay kasing lamig ng hanging amihan. Tumingin siya sa kanyang relong pambulsa bago ibinaba ang tingin kay Zoe na nagtatago sa likod ng kanyang ina. Isang kunot ang lumitaw sa kanyang noo at dala mo ang dagdag na bagahe. Hindi ito tanong kundi isang paratang. Naramdaman ni Sheila na nanuyo ang kanyang lalamunan. Paumanhin po sa pagkahuli, Ginoo. Medyo malakas po ang ulan at mahirap ang sasakyan, halos pabulong na sagot ni Sheila. At siya po si Zoe. Napakatahimik po niya, ipinapangako ko. Ngumisi si Mariano, isang nangising walang bahid ng saya. Babae ang pangako ay madaling bitawan, lalo na kung galing sa isang desperadong tao. Malinaw ang sinabi ko sa ahensya. Ayaw ni Don Andres ng ingay, at ang mga bata ay katumbas ng ingay, gulo at walang katapusang tanong. Kung ang batang iyan ay gagawa ng isang tunog na aabot sa pandinig ng senyor, pareho kayong mapapalayas bago pa man tumila ang ulan. Maliwanag ba? Walang nagawa si Sheila kundi ang tumango ng sunod-sunod, habang mas lalong humihigpit ang hawak niya sa kamay ni Zoe. Opo, Ginoo. Napakaliwanag po. Mananatili lang po siya sa aming kwarto. Hindi niyo po mararamdaman na nandito siya. Siguraduhin mo lang, sabi ni Mariano bago tumalikod. Sumunod kayo sa akin. Dinala sila ni Mariano sa isang makitid at malamig na pasilyo para sa mga katulong 100 ng ibang-iba sa karangyaang nasilip nila sa labas. Habang naglalakad ang maliit na si Zoe sa kabila ng takot, ay hindi mapigilang sumilip sa mga siwang ng mga pintong bahagyang nakabukas. Sa dulo ng isang mahabang koridor, natanaw niya ang silid kainan na nakita niya kanina. Nakabukas ang malalaking pinto nito at mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang napakahabang mesa sa ilalim ng kumikinang na chandelier. Walang tao. Ang mga upuan ay nakaayos na, parang naghihintay ng mga bisitang hindi darating. Ang tanging naroroon ay ang isang matandang lalaki sa dulo ng mesa kumakain ng mag-isa sa gitna ng malawak na espasyo. Para sa isang bata, hindi karangyaan ang kanyang nakita, kundi isang malawak na kalungkutan. Isang mesang napakaraming upuan, pero wala ni isang nakaupo. Ang hari ng kastilyo ay nag-iisa. Huminto sila sa harap ng isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo. Binuksan ito ni Mariano. Ang kanilang silid ay maliit at amoy lupa, sapat lamang para sa isang bakal na kama at isang maliit na aparador. May isang bintana, ngunit ang tanawin lamang ay isang mataas na pader na bato. Ito ang kwarto ninyo. Ang banyo ay nasa dulo ng pasilyo. Bukas ka magsisimula sa kusina bago pa man sumikat ang araw. Nandoon si Consuelo, ang hepe ng kusina. Mas matalas pa ang dila niya kaysa sa mga kutsilyo niya, kaya mag-ingat ka, sabi ni Mariano. Ang kanyang tono ay isang huling babala. At tandaan mo, Sheila, dito sa mansyon si Don Andres ay parang hangin. Ramdam mo na nandyan, pero hindi mo dapat makita o marinig. At lalong hindi niya gustong maramdaman na nandito kayo. Manatili kayong invisible. Pagkasabi noon, tumalikod na si Mariano at iniwan silang dalawa sa katahimikan ng maliit na silid. Nang isara ni Sheila ang pinto, ang tanging maririnig na lamang ay ang patak ng ulan at ang kanilang mga hininga. Ngunit bigla isang tunog ang pumailan lang mula sa kabilang pasilyo
ang mabibigat na yabag ng sapatos sa marmol na sahig. Mga yabag ni Don Andres. Dahan-dahan palapit at pagkatapos ay palayo. Napakapit ng mahigpit si Sheila sa kanyang anak. Pinangakuan niya si Zoe ng isang ligtas na lugar, isang bubong na masisilungan. Ngunit habang pinakikinggan niya ang nakakatakot na katahimikan ng palasyong iyon, isang tanong ang umaling-awngaw sa kanyang isip. Iniligtas niya ba ang kanyang anak mula sa kahirapan o ipinasok lamang niya ito sa isang mas maganda, ngunit mas malupit na kulungan? Ang kusina ng mansyon ay isang mundo sa sarili nito. Isang malamig at makinang nakaharian ng bakal at puting baldosa. Dito ang init mula sa mga kalan ay hindi sapat para pawi ng lamig na nanunuot sa buto, isang lamig na hindi galing sa temperatura, kundi sa taong naghahari dito. Si Consuelo, ang hepe ng kusina, ay isang babaeng tila hinulma mula sa yelo at bakal. Mahigit 50 taon na siya sa mansyon at ang katapatan niya ay hindi para kay Don Andres, kundi para sa alaala ng yumaong asawa nito, ang orihinal na senyora ng bahay. Sa unang araw ni Sheila, naramdaman niya agad ang mga matang mapanuri ni Consuelo. Ang kanyang bawat galaw ay binabantayan, ang bawat gawain ay sinusuri ng may pagdududa. Babae, tawag ni Consuelo habang pinupunasan ni Sheila ang isang platong kumikinang nasa kalinisan. Ang kanyang boses ay matinis at walang anumang init. Dahan-dahan sa pagpunas, ang mga plato ng senyora ay mas matanda pa sa iyong lola. Hindi yan laruan. Kinuha ni Consuelo ang plato mula sa kamay ni Sheila at itinaas ito sa ilalim ng ilaw. Pinadaan niya ang kanyang daliri sa gilid nito na para bang naghahanap ng kahit isang butil ng alikabok. May dumi pa rin. Ulitin mo. Walang dumi. Alam ni Sheila na wala siyang makikita. Ngunit sa ilalim ng tingin ni Consuelo, naramdaman niyang siya ang marumi. Siya ang hindi karapat-dapat. Walang siyang ginawa, kundi yumuko kunin ang plato at hugasan itong muli. Ito ang naging simula ng kanyang tahimik na impyerno. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat utos ni Consuelo ay may kasamang panunumbat, isang paalala na siya ay isang dayuhan sa sagradong lugar na yon. Habang si Sheila ay nakikipagbuno sa kanyang mga gawain, si Zoe naman ay nakikipagbuno sa sarili niyang kalaban, ang kabagutan. Ang maliit na silid ay naging kanyang buong mundo. Ngunit ang mundo sa labas ng pintong iyon ay isang kastilyong puno ng misteryo at siya ang munting espiya na determinadong tuklasin ang mga lihim nito sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto. O minsan sa susian, sinisilip niya ang ipinagbabawal na kaharian. At sa puso ng kahariang iyon ay ang pinakainteresanteng palaisipan sa lahat, ang haring malungkot, si Don Andres. Nakikita niya itong naglalakad-lakad sa pasilyo, hindi tulad ng isang hari, kundi tulad ng isang multo sa sarili nitong palasyo. Ang mga balikat nito ay laging nakakuba, ang mga paa ay tila hinihila ng isang di nakikitang bigat. Minsan, nakita niya itong nakatayo sa harap ng isang malaking bintana. Sa aklatan, hindi nagbabasa, kundi nakatitig lamang sa pagpatak ng ulan sa labas, na para bang may hinihintay na hindi na darating. Isang hapon, habang abala si Sheila sa paglilinis sa kabilang dulo ng bahay, nagkaroon ng pagkakataon si Zoe na lumabas ng saglit. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo, ang kanyang maliliit na paa ay walang ingay na lumalapat sa makapal na alpombra. Huminto siya sa tapat ng isang malaking sala na laging madilim. Doon nakita niya si Don Andres na nakatayo sa harap ng isang malaking larawan na nakasabit sa pader. Ang larawan ay ng isang napakagandang babae na may matamis na ngiti, ang yumaong asawa ng Don. Pinagmasdan ni Zoe ang matanda. Dahan-dahang itinaas ni Don Andres ang kanyang kamay na nanginginig at marahang hinaplos ang pisngi ng babae sa larawan na para bang ang pinta ay babalik sa pagiging laman at buto. Isang buntong hininga ang kumawala mula sa matanda
isang tunog na puno ng pangungulila at sakit na naintindihan kahit ng isang bata. Pagkatapos may pumatak na luha mula sa mata ng Don, isang butil ng luhang kumislap sa dilim bago ito tuluyang naglaho sa kanyang kulubot na balat. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman ni Zoe para sa haring malungkot ay napalitan ng awa. Hindi siya isang halimaw na dapat katakutan. Isa siyang taong nasasaktan. Mabilis na bumalik si Zoe sa kanilang silid bago pa man may makakita sa kanya dala-dala ang sikretong nasaksihan. Kinagabihan, habang tinutulungan siya ni Sheila sa kanyang hapunan sa loob ng kanilang maliit na kwarto, nagtanong si Zoe, "Mama, bakit po umiiyak ang senyor?" Halos mabitawan ni Sheila ang hawak na kutsara. Tumingin siya sa paligid na para bang may mga tainga ang pader. "Zoe, anong sinasabi mo? Nakita mo ba siya? Sinabi ko sa'yo na huwag kang lalabas." Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong puno ng takot. "Hindi po, Mama. Nakita ko lang po siya sa malayo. Umiiyak po siya habang tinitingnan yung picture ng magandang ale." Napabuntong hininga si Sheila at niyakap ang anak. "Anak ang senyor. Marami siyang pinagdaanan. Minsan kapag ang mga matatanda ay nalulungkot, umiiyak sila. Huwag mo na siyang isipin, ha? At higit sa lahat, huwag na huwag kang magpapakita sa kanya." Ngunit huli na ang lahat. Ang binhi ng kuryosidad at awa ay naitanim na sa isipan ni Zoe. Ang pagkakataong masubok ang tibay ng buong sambahayan ay dumating makalipas ang ilang araw. Isang maaraw na hapon, habang nagdidilig ng mga halaman ang isang hardinero sa labas ng bintana ng aklatan, kung saan nagbabasa si Don Andres isang bulaklak ng rosas, ang aksidenteng naputol dahil sa lakas ng tubig mula sa hose. Isang maliit na pagkakamali. Para sa iba ito ay baliwala. Ngunit para kay Don Andres na nakita ang lahat mula sa bintana, ito ay isang malaking kasalanan. Ang mga rosas na yon ay ang paborito ng kanyang yumaong asawa. Bigla isang malakas na tunog ang yumanig sa buong mansyon. Ibinagsak ni Don Andres ang kanyang baston sa sahig. Walang silbi. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo puno ng galit na hindi katumbas ng maliit na pagkakamali. Lahat na lang ba ng tao sa pamamahay na ito ay mga hangal. Isang simpleng pagdidilig, hindi pa magawa ng tama. Ang buong mansyon ay tila huminto sa paghinga. Si Sheila, na nagpupunas ng mga muebles sa di kalayuan, ay napakapit sa kanyang basahan na nigas sa takot. Narinig niya ang mabilis na pag-uusap. Pinapatawag ni Don Andres ang hardinero. Walang awa itong sinisigawan at sa huli tinanggal sa trabaho sa isang iglap. Isang ama ng pamilya ang nawalan ng hanapbuhay dahil lamang sa isang naputol na rosas. Nang gabing iyon, ang hapunan ay mas tahimik kaysa dati. Ang takot ay kumakalat sa mansyon na parang sakit. Sa loob ng kanilang silid, narinig ni Zoe ang mahinang paghikbi ng kanyang ina. Nakaupo si Sheila sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang nakita niyang kawalang katarungan ay nagpaalala sa kanya kung gaano sila kawalang kapangyarihan sa lugar na yon. Lumapit si Zoe at hinaplos ang likod ng ina. "Mama, wag na po kayong umiyak. Natatakot ako, anak." Aminado ni Sheila. "Natatakot ako na baka sa susunod tayo naman." Tumingin si Zoe sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi mo aakalain sa isang bata. Hindi naisip niya, ang hari ay hindi masama. Nasasaktan lang siya. At kapag ang isang tao ay nasasaktan, hindi sigaw ang kailangan niya. Nang makatulog na ang kanyang ina, dahil sa pagod at kalungkutan, dahan-dahang bumangon si Zoe. Kinuha niya ang kanyang munting kahon ng krayola at isang piraso ng papel na itinago niya mula sa basurahan ng kusina. Umupo siya sa sahig sa liwanag na nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Sa gitna ng katahimikan at takot,
na bumabalot sa palasyo ng kalungkutan, nagsimulang gumuhit ang munting espiya. Hindi niya alam kung ano ang magagawa ng kanyang munting obra, ngunit alam niya sa kanyang puso na kailangan niyang subukan. Kailangang may magbigay ng kahit kaunting kulay sa madilim na mundo ng haring malungkot. Ang kalangitan ng Tagaytay ay biglang nagdilim na parang isinuklob dito ang isang itim na kumot. Isang malakas na bagyo na tila nagtatago ng sarili nitong puot ang biglang bumuhos. Ang mga kulog ay umuugong na parang mga dambuhalang nagwawala sa langit at ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang nakakasilaw na liwanag sa loob ng mansyon na ginagawang mga gumagalaw na halimaw ang mga anino. Sakto sa pagdating ng bagyo ang pag-uwi ni Don Andres. Galing siya sa isang pulong na nauwi sa matinding pagtatalo. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa sa kalangitan sa labas. Pumasok siya sa mansyon na tumatagaktak ang tubig mula sa kanyang mamahaling Amerikana. Ang kanyang sapatos ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa nagniningning na marmol na sahig. Mariano Senley, ang sigaw niya, ang kanyang boses ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Agad na lumitaw ang matandang mayordomo, ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Senyor, bakit wala ang sasakyan sa mismong tapat ng pinto? Alam ninyo na ayaw kong nababasa. Ang bulyaw ni Don Andres. Paumanhin po, senyor. May bumagsak na sanga mula sa puno ng akasya dahil sa malakas na hangin. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Putol ng matanda. Itinapon niya ang kanyang basang sombrero sa isang mesita na halos tumama sa isang mamahaling florera. Gusto ko ng kape sa aking opisina. Ngayon namot na. Nagmartsa siya patungo sa kanyang opisina at isinara ang pinto nang may malakas na kalabog na nagdulot ng panginginig sa mga salamin ng bintana. Sa kusina, narinig ni Sheila ang lahat. Kasalukuyan siyang pinapagalitan ni Consuelo dahil sa isang tasang hindi raw gaanong makintab. Ang sigaw ni Don Andres ay nagpatigil sa lahat. Ang mga katulong ay nagkatinginan. Bawat isa ay nagdarasal na hindi sila ang susunod na mapagbuntungan ng galit. Ay naku, Sheila, bilisan mo at magtimpla ka ng kape para sa senyor. Utos ni Consuelo na para bang kasalanan ni Sheila ang masamang panahon at ang init ng ulo ng amo. At siguraduhin mong tama ang timpla kung ayaw mong mapalayas kasama ng bagyong yan. Habang si Sheila ay abalang-abala sa pagtitimpla ng kape, nanginginig ang mga kamay dahil sa takot at tensyon. Hindi niya namalayan na ang pinto ng kanilang maliit na silid ay bahagyang nakabukas. At sa loob ng silid na yon, isang maliit na bata ang nakarinig din ng lahat. Narinig ni Zoe ang sigaw. Narinig niya ang kalabog ng pinto. At sa kanyang isipan ang hari ay muling nasasaktan. Mas lalo siyang naging determinado. Hawak-hawak ang kanyang obra maestra, isang ginupit na papel na hugis. Araw kinulayan ng matingkad na dilaw na may malaking nakangiting mukha. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang pasilyo ay madilim at nakakatakot. Ngunit ang misyon niya ay mas mahalaga kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan na parang isang pusang naglalakad, tinahak niya ang daan patungo sa opisina ng Don, ang lugar na ipinagbabawal sa lahat. Samantala, matapos maihatid ang kape, napansin ni Sheila ang nakabukas na pinto ng kanilang kwarto. Isang matinding kaba ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Sumilip siya sa loob. Wala si Zoe. Zoe! Bulong niya ngunit walang sumagot. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Lumabas siya ng kusina at nagsimulang maghanap. Ang kanyang puso ay kumakarera sa bawat tibok. Nakarating si Zoe sa tapat ng dambuhalang pinto ng opisina na gawa sa Nara. Narinig niya ang mabibigat na yabag sa loob
Pabalik-balik na parang isang leon na hindi mapakali sa loob ng hawla. Hindi siya nangahas na kumatok. Lumuhod siya sa malamig na sahig at nang may buong pag-iingat, isinilid niya ang kanyang papel na araw sa ilalim ng siwang ng pinto. Isang munting sinag ng pag-asa sa ilalim ng pinto ng kadiliman. Sakto sa kanyang pagtayo, isang anino ang bumalot sa kanya. Mabilis na mga kamay ang humawak sa kanyang mga balikat at marahas siyang hinila patalikod. Si Sheila. Ang mukha ng kanyang ina ay putlang-putla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot na may halong luha. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Binuhat niya si Zoe na parang isang sako ng bigas at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanilang silid. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa kulog sa labas. Pagdating sa kwarto, isinara niya ang pinto at ikinandado ito. Anong ginawa mo? Zoe, Diyos ko, anong ginawa mo? Nanginginig niyang tanong habang yakap-yakap ang anak na para bang gusto niya itong itago sa loob ng kanyang katawan. Nakita ka ba niya? Gumawa ka ba ng ingay? Hindi po, Mama. Sagot ng bata, ang kanyang boses ay kalmado. Hindi nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Nag-iwan lang po ako ng araw para hindi na po siya laging galit. Napaupo si Sheila sa kama, humahagulhol ng walang tunog. Niyakap niya ang anak, ang pag-asa at desperasyon ay nag-aagawan sa kanyang puso. Sa loob ng opisina, ang katahimikan ay bumalik. Huminto si Don Andres sa kanyang paglalakad nang mapansin ang isang piraso ng papel na lumitaw sa ilalim ng kanyang pinto. Kumunot ang kanyang noo. Inakala niyang isa itong mensahe mula kay Mariano. Dahan-dahan niya itong pinulot handa nang magalit muli. Ngunit nang baliktarin niya ito, natigilan siya. Isang araw na iginuhit ng isang bata. Ang mga guhit ay hindi perpekto, ang kulay ay lagpas-lagpasan, ngunit ang nangiti sa mukha ng araw ay tila totoong-totoo, puno ng walang malisya at purong saya. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Napakatagal. Sa loob ng maraming dekada, walang sino man ang nagbigay sa kanya ng kahit ano na hindi nagkakahalaga ng malaking pera o hindi ibinigay dahil sa obligasyon. Ang papel na ito ay walang halaga, ngunit sa kanyang mga kamay ito ay tila nagliliyab. Sino-sino sa pamamahay na ito ng mga anino ang nangahas na gumuhit ng araw. Dumating ang gabi at kasama nito ang ritual ng kalungkutan. Umupo si Don Andres sa kanyang trono sa dulo ng mahabang mesa. Ang pagkain, kahit gaano pa kasarap ang pagkaluto, ay walang lasa. Ang bawat subo ay isang paalala ng kanyang pag-iisa. Sa kusina, ang abala ay hindi matapos-tapos. Ang stress ay halos masasalat sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, isang pagkakamali ang nagawa ni Sheila. Isang pagkakamali na babago sa lahat. Dahil sa pagmamadali, nakalimutan niyang isara ng maayos ang pinto ng kanilang silid. Si Zoe, na dapat sana'y natutulog na, ay hindi mapakali. Ang kanyang maliit na tiyan ay kumakalam at isang amoy, isang napakabango at hindi mapigilang amoy ng tsokolate mula sa cake na inihahanda para sa Don ang gumapang sa siwang ng pinto at umabot sa kanyang pang-amoy. Bumangon siya. Dahan-dahan siyang lumabas, ang kanyang mga paa ay walang ingay. Sinundan niya ang amoy na parang isang magnet na humihila sa kanya patungo sa puso ng mansyon. Nilagpasan niya ang mga larawan ng mga seryosong lalaking may bigote. Tinapakan niya ang mga alpombra na kasing lambot ng ulap, hanggang sa marating niya ang malalaking pinto ng silid kainan. Bahagya itong nakabukas. Mula sa dilim ng pasilyo, sumilip si Zoe. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Doon sa ilalim ng maningning na liwanag ng chandelier, nakaupo ang haring malungkot sa kanyang tronong kahoy na papaligiran ng isang karagatan ng kawalan. Ang liwanag ng kandila
ay lumilikha ng mahahabang anino sa dingding at ang matanda ay tila napakaliit at marupok sa gitna ng lahat ng karangyaan. Nakalimutan ni Zoe ang gutom. Hindi niya naiintindihan ang yaman o katayuan sa buhay. Ang tanging nakita niya ay isang lolo na kumakain ng mag-isa at sa kanyang simpleng lohika iyon na ang pinakamalungkot na bagay sa buong mundo. Samantala, sa kusina, napawi ang pagod ni Sheila nang matapos ang gawain at doon tumagos sa kanyang puso ang isang matinding kaba, ang instinct ng isang ina. Tumakbo siya pabalik sa kanilang silid. Ang kama ay walang laman. Gumuho ang kanyang mundo. Zoe! Bulong niya sa desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na si Zoe. Sa bukana ng silid kainan, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa hamba ng pinto. Pinapanood niya ang pinakakinatatakutang tao sa buong lungsod. Sa sandaling ibinagsak nito ang kanyang tinidor sa plato, kasabay ng isang malalim na buntong hininga ng pagsuko. Ang tadhana ay inihanda na ang entablado. Ang pagtatagpo ay hindi na mapipigilan. Ibinaba ni Don Andres ang kanyang kopa ng alak nang marinig niya ang isang kakaibang tunog. Hindi ito kalansing ng kubyertos o maingat na yabag ng katulong. Ito ay tunog ng mabigat na kahoy na kinakaladkad sa makintab na sahig na marmol. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kopa, kumunot ang kanyang noo, hindi maproseso ang nakikita. Sa kabilang bahagi ng mesa sa kanyang kanan, isang munting figura, ang buong lakas, na itinutulak ang isa sa mga silyang estilong Victorian, si Zoe. Ang kanyang maliliit na braso ay halos mangawit sa pagtulak ng muebles na mas mabigat pa sa kanya. Huminto ang oras. Si Don Andres, ang taong nagpapayanig sa mga ehekutibo, sa isang tingin lang ay natigilan. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumawag ng gwardiya. Pinanood lamang niya na may halong pagkamangha at pagkasindak habang inaakyat ng maliit na bata ang silya na parang isang bundok hanggang sa makaupo ito sa kanyang mga tuhod para maabot ang mesa. Inilapag ni Zoe ang kanyang manikang basahan sa tabi ng kopang kristal. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga matang kulay pulot ay direktang sumalubong sa kulay abong mga mata ng matanda. Walang takot, tanging kuryosidad. Sino ka, tanong ni Don Andres, ang kanyang boses ay paos dahil sa ilang oras na hindi paggamit. Ang tono niya ay hindi galit kundi purong pagtataka. Hindi natinag si Zoe. Tiningnan niya ang plato ng matanda, ang mga bakanting silya, at muli ang matanda. Ako po si Zoe, sagot niya. Naamoy ko po kasi yung tsokolate. Pero nalungkot po ako. Nalungkot? Naguguluhang tanong ni Don Andres. Hindi pinansin ng bata ang tanong. Sa halip nagtanong ito ng isang bagay na bumasag hindi lamang sa katahimikan, kundi pati na rin sa pader ng yelo na bumabalot sa puso ng matanda sa loob ng 20 taon. Bakit po kayo laging mag-isa kumain, tanong ni Zoe. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Tinitigan niya ang matanda nang may nakakabinging sinseridad. Dahil po ba masama kayo, kaya pinarurusahan kayo? Ang tanong ay tumama kay Don Andres na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng kanyang yaman, kapangyarihan at ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay gumuho sa isang iglap dahil sa simpleng lohika ng isang 6 na taong gulang na bata. Hindi siya nakakita ng isang milyonaryo. Ang nakita niya ay isang batang pinaparusahan sa isang sulok. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang tunog lamang na maririnig ay ang patak ng ulan sa labas. At sa loob ng silid kainan isang patak ng luha, ang unang luha. Sa loob ng maraming taon, ang gumulong sa pisngi ni Don Andres. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Si Sheila, putlang-putla at humihingal, ay sumugod papasok. Ang sumunod na umaga ay dumating na may dalang kakaibang liwanag. Ang hamog ay mas manipis
at ang sikat ng araw ay tila mas determinado na tumagos sa mga bintana ng mansyon. Ngunit para kay Sheila ang liwanag na yon ay hindi nagdulot ng pag-asa, kundi ng anino ng tiyak na kapahamakan. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang eksena sa silid-kainan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Oo, hindi sila pinalayas ni Don Andres kagabi. Sa katunayan, sa isang kilos na hindi maipaliwanag ang matanda, ay kumuha ng isang piraso ng cake at ibinigay ito kay Zoe bago niya sila tahimik na pinabalik sa kanilang silid. Ngunit alam ni Sheila kung paano gumalaw ang mundo ng mayayaman. Ang kahinaan na ipinakita sa gabi ay madalas na nagiging galit sa pagsapit ng umaga. Ang kahihiyan ay kailangang burahin at sila ang pambura. Bago pa man tumunog ang kanyang alarma, bumangon na siya. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ang kanyang puso ay mabigat. Sinimulan niyang iligpit ang kanilang iilang gamit, isinisilid ang mga ito sa luma at gasgas na nilang maleta. Kumbinsido siyang anumang oras ay kakatok si Mariano, dala ang kanilang huling sahod at ang utos na lisanin ng mansyon bago mananghalian. Mama, bakit po natin nililigpit ang mga damit ko? Tanong ni Zoe, kinukusot ang kanyang mga matang inaantok pa. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang manikang basahan ay mahigpit na yakap. Baka maglakbay tayo ulit, anak. Sagot ni Sheila, pilit nang ngumingiti kahit ang kanyang boses ay basag. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Magbihis ka na ha. Isuot mo yung pinakamaganda mong bestida. Sakto sa sandaling iyon, 3 malakas at tiyak na katok ang narinig nila sa pinto. Napatalon si Sheila sa gulat. Si Mariano. Eto na. Sheila, sabi ng boses sa kabilang pinto, ang tono ay kasing seryoso at hindi mabasa gaya ng dati. Hinihintay ka ni Don Andres sa silid-kainan. Isama mo ang bata. Naramdaman ni Sheila na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ito na ang katapusan. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng kamay ni Zoe na parang isang taong malulunod na kumakapit sa isang piraso ng kahoy at lumabas sila. Ang bawat hakbang nila sa pasilyo ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Pagdating sa malalaking pinto ng silid-kainan, inihanda ni Sheila ang kanyang sarili. Inihanda niya ang mga salitang hihingi ng tawad, ang mga pakiusap na sana'y bigyan man lang sila ng magandang rekomendasyon. Ngunit sa kanyang pagpasok, ang eksenang kanyang natagpuan ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo si Don Andres sa dulo ng mesa, nagbabasa ng pahayagan na para bang isa itong ordinaryong umaga. Ngunit ang mesa ay hindi nakahanda para sa isa. May 3 set ng kubyertos na pilak, 3 kopang kristal na may lamang sariwang orange juice, at sa gitna isang tore ng mga pancake na nilagyan ng pulot at mga sariwang prutas. Dahan-dahang ibinaba ni Don Andres ang pahayagan at tiningnan sila. Si Sheila ay nananatiling nakatayo sa may pintuan, hindi makagalaw. Magandang umaga, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit wala na ang nakakapasong lamig na laging dala nito. Kailangan ko pa bang magpadala ng formal na imbitasyon para kayo'y mag-almusal? Maupo kayo. Lalamig ang pagkain. Napapikit si Sheila, hindi makapaniwala. Senyor, kami po. Hindi po kami pwedeng. Kami po ay mga katulong lamang. Hindi po tama ito. Halos pabulong niyang dugtong. Tiklupin ni Don Andres ang pahayagan ng may mabilis na kilos at inalis ang kanyang salamin sa pagbasa. Tinitigan niya si Sheila hindi bilang amo sa utusan, kundi bilang isang taong nakikipag-usap. Sheila, kagabi, may itinanong sa akin ng batang ito na hindi nagpatulog sa akin. Itinanong niya kung ako ba ay pinaparusahan. At napagtanto ko, sa loob ng 20 taon, ako nga ang nagpaparusa sa aking sarili. Sumusunod sa isang walang katuturang patakaran na pait at kalungkutan lamang ang idinulot sa akin. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Mariano na nakatayong tila isang estatwa,
sa tabi ng aparador, pilit na pinapanatili ang kanyang tikas kahit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lubos na pagkamangha. Mariano, utos ni Don Andres ang kanyang boses ay may bagong bigat ng awtoridad. Mula ngayon 3 kubyertos ang gusto kong makita sa mesa tuwing almusal at hapunan. At gusto kong maghain kayo ng mga pagkaing magugustuhan ng isang bata, hindi yung mga matatabang na pagkain na inirekomenda ng mga doktor ko. Pero senyor ang inyong kalusugan, protesta ni Mariano. Mas makakasama sa kalusugan ko ang kalungkutan. Mabilis na sagot ni Don Andres. Si Zoe na hindi naiintindihan ng tensyon ay bumitaw sa kamay ng kanyang ina at tumakbo patungo sa silya kung saan siya umupo kagabi. Pancakes! Masayang sigaw niya at nagsimulang umakyat sa silya. Mama, halika na po. Sabi ni Lolo Andres, umupo na raw po tayo. Ang salitang lolo ay lumutang sa hangin na parang isang nota ng musika sa isang tahimik na silid. Napigil ni Sheila ang kanyang paghinga, naghihintay sa pagsabog, sa sigaw, na tiyak na susunod. Ngunit wala. Sa halip isang bagay na mas nakakagulat ang nangyari. Ang mga labi ni Don Andres, ang lalaking bakal, ang kinatatakutang milyonaryo, ay bahagyang kumibot. Pagkatapos ng ilang segundo ito, ay naging isang ngiti. Isang ngiti na hindi sanay medyo baluktot at tila kinakalawang dahil sa matagal na hindi paggamit. Ngunit ito ay isang tunay na ngiti. Tama ang bata. Sabi ni Don Andres nakatingin kay Sheila. Maupo ka na pakiusap. Huwag mo na akong hayaang kumain ng mag-isa ulit. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, dahan-dahang umupo. Si Sheila, sa gilid ng silya, na parang isang ibon na handang lumipad anumang oras. Ang almusal na yon ang naging pinakakakaiba at pinakamagandang pangyayari sa kasaysayan ng mansyon. Si Zoe ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga guhit sa mga ibon sa hardin at kung paanong ang mga ulap ay may hugis ng mga hayop. At si Don Andres sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, ay nakinig. Hindi lang niya narinig ang ingay, tunay siyang nakinig. Nakita pa siyang tumawa isang maikli at malalim na tawa nang mapahira ng pulot ang ilong ni Zoe. Habang nangyayari ang lahat isang anino ng pagtutol, ang malinaw na makikita sa mukha ni Consuelo na sumisilip mula sa pinto ng kusina. Ang pagbabagong ito ay isang sampal sa mga tradisyon at patakarang pinahalagahan niya. Para sa kanya ang ginagawa ni Sheila ay hindi paggaling kundi isang pananakop. Habang si Don Andres ay ngumingiti, si Consuelo naman ay nagtatanim ng sama ng loob, nangangakong hindi niya hahayaang wasakin ng isang hamak na katulong ang kaayusan ng pamamahay na pinaglingkuran niya ng buong buhay. Nang umagang yon, ang mansyon ng mga Villamonte ay nagsimulang magbago mula sa pagiging isang malamig na musoleo. Ang yelo ay nagsisimula ng matunaw. Ngunit habang ang init ay nagsisimulang bumalik sa loob ng bahay, hindi namamalaya ni Don Andres na sa labas, may isang mas malaking bagyo ang paparating. Natanggap ni Mariano ang isang tawag sa telepono. Si Adrian, ang nag-iisang anak ni Don Andres, ay nag-abalang tumawag para ipaalam na sila ng kanyang asawa ay biglang bibisita sa darating na linggo. Ang balita ay kumalat sa mga katulong na parang isang babala ng paparating na dilubyo. Ang mga buwitre ay paparating na. Ang sumunod na mga araw ay nagmistulang isang panaginip para kay Sheila. Ang takot na dating bumabalot sa bawat sulok ng mansyon ay unti-unting napalitan ng isang magaan at halos hindi ka panipaniwalang pakiramdam ng pag-asa. Ang mga almusal at hapunan ay naging isang sagradong ritual na puno ng mga kwento ni Zoe at paminsan-minsan mga maikling sagot at ngiti mula kay Don Andres. Natuklasan nilang sa likod ng malupit na anyo ng matanda ay may isang pusong sabik na sabik sa koneksyon. Nagsimulang magbukas ang mga bintana. Ang mabibigat na kurtina na laging nakasara ay hinahawi na ngayon
hinahayaang pumasok ang ginintuang sikat ng araw ng Tagaytay. Ang dating katahimikan ay nababasag na ng tunog ng telebisyon na nagpapalabas ng mga cartoons para kay Zoe o minsan ng mahinang tugtog ng isang lumang plaka ng klasikal na musika na pinapatugtog ni Don Andres. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi tinanggap ng lahat. Para kay Consuelo, ang bawat tawa ni Zoe na umuugong sa pasilyo ay parang isang insulto. Ang bawat plato ng pancake na inihahain niya para sa bata ay isang paglapastangan sa alaala ng yumaong senyora. Sa kanyang mga mata, si Sheila at Zoe ay mga ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng matanda nilalason ang isipan nito at inaagaw ang lugar na hindi para sa kanila. Huwag kang masyadong maging kampante, Sheila. Madalas niyang sabihin habang nagkakasalubong sila sa kusina. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong. Ang pabor ng mayayaman ay parang hamog sa umaga. Sa isang iglap nawawala kapag uminit na ang sitwasyon. Hindi ito pinapansin ni Sheila, ngunit ang mga salita ni Consuelo ay tumatarakan sa kanyang isipan na parang maliliit na tinik. Dumating ang linggo. Ang hangin ay tila nagbago. Ang gaan na naramdaman sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho at napalitan ng isang mabigat na tensyon. Alam ng lahat ng katulong sa mansyon kung sino ang darating. Isang nakakasilaw na pulang sports car ang pumarada sa harap ng mansyon. Ang tunog ng makina nito ay isang aroganteng sigaw na bumabasag sa kapayapaan ng hardin. Mula rito ay bumaba si Adrian, ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Andres kasama ang kanyang asawang si Vanessa. Si Adrian ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad. May itsurang kaakit-akit, ngunit may mga matang laging mailap na para bang may itinatagong kalkulasyon sa likod ng bawat ngiti. Si Vanessa naman ay isang babaeng hinulma ng karangyaan at ambisyon. Ang kanyang damit alahas at kilos ay sumisigaw ng yaman, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig at kasing tigas ng diamante. Pumasok sila sa mansyon na para bang sila ang nagmamay-ari nito. Hindi sila kumatok. Itinulak lang nila ang malaking pinto. Papa? Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng huwad na sigla. Nandito na kami para dalawin ka. Nasa sala si Don Andres, tinuturuan si Zoe kung paano ayusin ang isang maliit na puzzle sa isang mababang mesa. Sa pagdating ng mag-asawa, ang nangiti sa kanyang mukha ay agad na naglaho at napalitan ng isang pamilyar na maskara ng pagkasuklam. Hindi siya tumayo. Adrian, Vanessa, sabi niya, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ano ang milagrong nagdala sa inyo rito? Papa naman, kailangan pa ba ng milagro para dalawin ang sarili naming ama? Sagot ni Vanessa, lumapit at nagtangkang humalik sa pisngi ng matanda, ngunit umilag ito. Ang mga mata ni Vanessa ay agad na napunta kay Sheila na tahimik na nakatayo sa isang sulok, at pagkatapos ay kay Zoe na nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Isang ngisi ng pag-insulto ang sumilay sa kanyang mga labi. At sino naman ang mga ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay tumutulo sa pangmamata. Tumingin siya mula ulo hanggang paa kay Sheila, sinusuri ang simple nitong damit. May bago ka na palang alaga, papamukhang naligaw yata sila mula sa kusina at napadpad dito sa sala. Si Sheila ay ang bagong tagapangalaga ng bahay at si Zoe ay ang kanyang anak. Matigas na sagot ni Don Andres. At hindi sila mga alaga. Mga kasama ko sila dito sa sala. May problema ka ba roon? Nagkatinginan sina Adrian at Vanessa. Isang tahimik na komunikasyon ang naganap sa pagitan nila. Isang pagkabigla na may halong panganib. Hindi ito ang matandang kilala nila. Ang dating Don Andres ay hindi hahayaang tumuntong man lang ang mga katulong sa mamahalin niyang alpombra. Wala naman, Papa. Mabilis na sagot ni Adrian, pilit na tumatawa. Nagulat lang kami. Pero kung masaya ka, masaya na rin kami para sa'yo. Pero ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento.
Habang sila ay naupo ang kanilang mga tingin, ay laging bumabalik kina Sheila at Zoe. Bawat ngiti ni Don Andres para sa bata ay isang suntok sa kanilang mga tiyan. Bawat mabait na salita para kay Sheila ay isang banta sa kanilang mana. Alam mo, Vanessa, sabi ni Adrian habang umiinom ng alak na kinuha niya mula sa bar na hindi man lang nagpaalam. Ang ganda pa rin talaga ng mga gamit ni Mama dito. Lalo na yung mga alahas niya. Naaalala mo ba yung paborito niyang brooche? Yung may mga diamante at sapiro? Tumingin siya kay Don Andres. Nasaan na kaya yon, Papa? Matagal ko nang hindi nakikita. Ang tanong ay tila inosente, ngunit meron itong lason. Tumingin si Don Andres sa isang maliit at antigong kahon na nakapatong sa isang mesita. Ang kahon kung saan niya itinatago ang paboritong alahas ng kanyang yumaong asawa na paminsan-minsan ay inilalabas niya para tignan at alalahanin ang nakaraan. Napansin ni Vanessa ang direksyon ng tingin ng matanda. Isang masamang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang plano na kasing dumi at kasing talim ng isang patalim. Ngumiti siya ng matamis kay Zoe, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakagandang bata. Halika rito sa Tita Vanessa Hija. May ipapakita ako sa'yo na mas maganda pa dyan sa puzzle mo. Ang paanyaya ay parang isang bitag na binalutan ng pulot. Nag-aalangang tumingin si Zoe sa kanyang ina. Tumango si Sheila nang bahagya hindi gustong gumawa ng eksena. Lumapit si Zoe kay Vanessa at sa sandaling iyon, ang mga buwitre ay nagsimula nang ilatag ang kanilang patibong. Ang kapayapaan sa mansyon ay malapit nang mabasag nang walang kapatawaran. Sa ilalim ng matamis, ngunit mapanlinlang ng ngiti, ni Vanessa lumapit si Zoe. Kinuha ni Vanessa ang maliit na kamay ng bata. Ang kanyang mga kuko na perpektong nakulayan ng matingkad na pula ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na humahawak sa isang inosenteng sisiw. Alam mo, Papa, sabi ni Vanessa, hindi binibitawan ang tingin kay Don Andres. Naisip ko lang, baka gusto mong ipakita sa bata ang mga alahas ni Mama para naman makakita siya ng mga tunay na magagandang bagay. Ang kanyang mga salita ay patutsada isang lason na nakabalot sa sutla. Bago pa man makasagot si Don Andres, mabilis na kumilos si Vanessa. Inakay niya si Zoe palapit sa mesita kung saan nakapatong ang antigong kahon. Tingnan mo ito, Hija, bulong niya. Binuksan niya ang kahon at isang kislap mula sa mga hiyasang sumilay. Sa loob nakahimlay sa itim na pelos, ang isang napakagandang brooche, isang kumpol ng mga sapiro na napapalibutan ng maliliit na diamante, kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan. Ito ang paboritong alahas ng yumaong asawa ni Don Andres, isang pirasong nagkakahalaga, hindi lamang ng malaking pera, kundi ng napakaraming alaala. Ang ganda. Halos walang boses na sabi ni Zoe. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa paghanga. Gusto mo bang hawakan, alok ni Vanessa? Vanessa, itigil mo iyan. Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Don Andres. Huwag mong gamitin ang mga bagay na yan sa iyong laro. Ngunit huli na. Sa isang napakabilis na kilos na halos hindi mapansin, kinuha ni Vanessa ang brooche. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, nagkunwari siyang may inaayos sa damit ni Zoe. Sa pagkakataong yon, habang ang likod niya ay nakaharap sa mga salamin ng sala, mabilis niyang isinilid ang brooche sa maliit na bulsa ng bestida ni Zoe. Ang kanyang mga daliri ay sanay at mabilis na parang sa isang profesional na magnanakaw. Ayan, mas bagay sa iyo ang damit na walang gusot, sabi niya at marahang tinapik ang ulo ng bata bago ito pakawalan. Walang kamalay-malay si Zoe sa nangyari. Bumalik si Zoe sa tabi ng kanyang ina. Ilang sandali pa tumayo si Vanessa at nagkunwaring nag-aayos ng sarili. Hay, nakakauhaw naman pala ang pagbisita. Adrian, mahal, kumuha ka nga ng maiinom natin. Habang si Adrian ay papunta sa bar, biglang napasigaw si Vanessa.
Isang sigaw na nakakayanig puno ng pagkukunwaring gulat at pagkawala. Nasaan na? Nasaan na ang brotse? Lahat ay napatingin sa kanya. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa huwad na pagkasindak. Papa, ang brotse ni Mama wala na sa kahon. Mabilis na lumapit si Adrian, ang kanyang muka ay nagpapakita ng perpektong halo ng pag-aalala at galit. Ano imposible? Kanina lang ay nandyan. Ang kanilang mga mata na parabang sabay na inutusan ay napako kay Sheila at Zoe. Ang akusasyon ay hindi sinabi, ngunit ito ay nakabitin sa hangin mabigat at nakakalasong parang usok. Hindi ko gustong mag-isip ng masama. Sabi ni Vanessa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. Pero wala namang ibang humawak sa kahon. Wala namang ibang lumapit dito. Maliban sa itinuro niya si Zoe. Ano ang pinaparatang ninyo? Nagsimulang manginig si Sheila, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Hinila niya si Zoe sa kanyang likuran na parang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw. Hindi magnanakaw ang anak ko. Talaga ba? Hamon ni Vanessa, lumalakad palapit sa kanila na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang bida. Sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala. Lalo na sa mga taong desperado, tiyak na naturuan na ng ina kung paano dumiskarte. Ang mga salita ay tumama kay Sheila na parang sampal. Wala kayong karapatan. Karapatan, tumawa si Vanessa. Ako ang anak dilaan ng may-ari ng bahay na ito. At ikaw, ano ka dito? Isang hamak na katulong na may anak na mukhang hindi naturuan ng tama. Dito na sumabog si Sheila. Ang lahat ng kanyang tiniis, ang pagod, ang pang-api, ang takot ay nag-alab. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng anak ko. Bakit natatakot ka bang malaman namin ang totoo? Lumapit pa si Vanessa, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Sheila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Tingnan natin. Hayaan mong kapkapan ko ang bata. Inilahad ni Vanessa ang kanyang kamay patungo kay Zoe at doon ang pasensya ni Sheila ay tuluyang naubos. Sa isang iglapang tahimik at laging yumuyukong ina ay nagbago. Sinabi kong, huwag mong hawakan ang anak ko, sigaw ni Sheila. Sa isang malakas na tulak itinabig niya si Vanessa. Ang puwersa ay hindi inaasahan. Nawalan ng balanse si Vanessa sa kanyang matataas na takong at bumagsak ito nang malakas sa isang silya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkabigla. Hayop ka, sigaw ni Adrian at akmang susugurin si Sheila. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang boses na parang dagundong ng kulog ang pumuno sa buong silid. Tumigil kayo. Si Don Andres. Nakatayo siya, ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi sa katandaan, kundi sa matinding galit. Ang kanyang mga mata, na madalas ay malamlam, ay ngayon ay nag-aapoy na parang nagbabagang uling. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang baston. Sa pamamahay ko pa talaga kayo mag-iingay at gagawa ng inyong palabas. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Papa, nakita mo ba sinaktan niya si Vanessa? At tiyak na itinago nila ang broche protesta ni Adrian. Talagang tanong ni Don Andres. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, ang bawat tapak ng kanyang baston sa sahig ay isang babala. Adrian, Vanessa, sa tingin ninyo ba ay ipinanganak ako kahapon? Sa tingin ninyo ba ay tanga ang matandang ito? Huminto siya sa harap nila. Alam ninyo kung ano ang nakikita ko? Nakikita ko ang dalawang sakim na buwitre na hindi na makapaghintay na mamatay ako para makuha ang aking pera. Nakikita ko ang isang desperadong pagtatangka na paalisin ang mga taong nagbibigay sa akin ng kahit kaunting kapayapaan sa mga huling araw ng aking buhay. Itinuro niya ang isang sulok sa kisame. Nakikita ninyo ba yon? Ang maliit na itim na bagay na yon, isang security camera.
Inilagay ko yan nung 1 linggo lang at meron din itong audio. Gusto ninyo bang panoorin natin ang recording? Para makita natin kung sino talaga ang kumuha ng brotse at kung sino ang naglagay nito sa bulsa ng isang inosenteng bata. Ang kulay sa mukha ni na Adrian at Vanessa ay biglang nawala. Napalitan ito ng putla ng takot. Ang kanilang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Hindi na naghintay ng sagot si Don Andres. Itinuro niya ang pinto gamit ang kanyang baston. Labas. Ang sigaw niya isang sigaw na yumanig sa buong pundasyon ng mansyon. Lumabas kayo sa pamamahay ko at huwag na kayong babalik. Mula sa araw na ito, wala na akong anak, wala na kayong mamanahin, kahit isang kusing. Papa, hindi mo maaaring gawin yan. Nagsimulang magmakaawa si Adrian. Mariano, sigaw ni Don Andres. Agad na lumitaw ang mayordomo kasama ang 2 pang katulong na lalaki. Ilabas mo ang mga basurang ito. Siguraduhin mong hindi na sila makakatapak pa sa aking lupain. Walang nagawa sina Adrian at Vanessa kundi ang magpatangay palabas habang nagiiwan ng mga banta at sumpa. Nang isara na ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa sala. Nanginginig na paluhod si Sheila sa sahig, humahagulhol habang yakap-yakap si Zoe. Dahan-dahang lumapit si Don Andres. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Sheila. Ito ay 1 kilos na hindi niya kailanman ginawa. 1 kilos ng proteksyon. 1 kilos ng pagkilala. Tumayo ka, Sheila. Mahinahon niyang sabi. Dito sa pamamahay ko, hindi na muling luluhod ang mga inosente. Itinayo niya si Sheila. Sa sandaling iyon, sa gitna ng nagkalat na mga unan at basag na dignidad, hindi sila amo at utusan. Sila ay 3 taong magkakasama, pinagbuklod ng isang laban. Ang digmaan ay nagsimula pa lamang, ngunit ang unang labanan ay naipanalo na nila. Ang marahas na pagpapaalis kina Adrian at Vanessa ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa mansyon. Hindi ito ang dating malamig at mabigat na katahimikan ng kalungkutan, kundi isang katahimikang may halong pag-alala at pag-asa. Ang sigaw ni Don Andres ay tila nagpabasag hindi lamang sa kasinungalingan ng kanyang mga anak, kundi pati na rin sa huling pader ng yelo na nakapalibot sa kanyang puso. Kinabukasan isang bagay na hindi pa nangyayari ang naganap. Hindi na hinintay ni Don Andres ang almusal sa hapagkainan. Maaga siyang lumabas at natagpuan niya sina Sheila at Zoe sa hardin. Si Sheila ay nag-aalis ng mga tuyong dahon sa mga halaman, habang si Zoe naman ay masayang naglalaro sa damuhan, hinahabol ang mga paru-parong may makukulay na pakpak. Tumayo siya sa di kalayuan nakasandal sa kanyang baston at pinanood lamang sila. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang simpleng tanawing iyon, isang ina at anak na naglalaro sa ilalim ng araw, ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Isang bagay na akala niya'y kinalimutan na niya kung paano pahalagahan. Magandang umaga po, Senyor Batinis Sheila. Nang mapansin siya, may bahid pa rin ng pag-aalinlangan sa kanyang boses na para bang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari kahapon. Andres, tawagin mo akong Andres. Sabi ng matanda, isang utos na mas malaki pa ang kahulugan kaysa sa simpleng pagbabago ng pangalan. Ang senyor ay para sa mga taong hindi ko kilala. At pagkatapos ng nangyari kahapon, Sheila, hindi ka na iba sa akin. Naramdaman ni Sheila na namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Tumango na lamang siya. Lumapit si Zoe kay Don Andres, ang kanyang muka ay puno ng sigla. Lolo Andres, tingnan niyo po, nakahuli po ako ng paro-paro. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na magkadikit at nang buksan niya ito, isang maliit na paru-parong may dilaw na pakpak ang lumipad paalis. Tumawa si Don Andres, isang tunay na tawa na nagmula sa kanyang dibdib. Hindi mo siya nahuli, Hija. Pinahiram ka lang niya ng sandali ng kanyang ganda.
Umupo sila sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga at doon sa gitna ng huni ng mga ibon at amoy ng mga bulaklak, nagsimulang magkwento si Don Andres. Isinalaysay niya kay Sheila ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, si Rosa. Ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala, kung paano nila itinayo ang kanilang mga pangarap, at kung paano gumuho ang lahat nang ito'y pumanaw. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya tungkol kay Adrian. Ang kasakiman ay parang isang sakit. Mahina niyang sabi ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. At ang asawa niya si Vanessa ang virus na nagdala ng sakit na yon sa aking anak. Mula nang sila'y ikasal, unti-unting nagbago si Adrian. Nawala ang respeto, nawala ang pagmamahal. Ang tanging nakikita na lamang niya sa akin ay hindi isang ama, kundi isang bangko na malapit ng magsara. Nakinig lamang si Sheila. Hindi siya nagsalita, ngunit sa kanyang pakikinig, ibinibigay niya ang isang bagay na matagal nang hindi natatanggap ni Don Andres, ang pakikiramay ng isang kaibigan. Ang pagbabago sa mansyon ay naging mas kapansin-pansin. Nagsimulang magbasa ng mga aklat pambata si Don Andres para kay Zoe bago ito matulog. Minsan makikita mo silang tatlo sa kusina, sinusubukang mag-bake ng cookies na nauuwi sa tawanan at nagkalat na harina sa sahig. At ang pagbabagong ito ay napansin ng lahat, lalo na ni Consuelo. Ngunit ang kanyang pagtutol ay unti-unti ring nagbabago. Isang hapon nakita niya si Don Andres na masayang tinuturuan si Zoe kung paano magpatugtog ng isang simpleng kanta sa lumang piano. Ang tugtog ay sintonado, ngunit ang tawa ng matanda ay perpekto sa tono. Naalala ni Consuelo ang mga araw kung kailan ang piano na yon ay laging tumutugtog noong nabubuhay pa si Senyora Rosa. Sa unang pagkakataon, hindi pananakop ang nakita niya kundi pagbabalik. Ang pagbabalik ng buhay sa isang bahay na matagal nang namatay. Kinagabihan, habang naghahapunan si Sheila, lumapit si Consuelo at naglagay ng isang hiwa ng paborito niyang letsi plan sa kanyang plato. "Para sa'yo," sabi niya, hindi nakatingin kay Sheila. "Mukhang pagod ka." Iyon lamang. Walang mahabang paliwanag. Ngunit para kay Sheila ang kilos na yon ay mas matamis pa kaysa sa anumang letsi plan. Ito ay isang bandila ng pagsuko, isang pagtanggap. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang panandalian. Isang umaga, isang itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana ang bumaba. Si Attorney Francisco ang matagal ng abogado ni Don Andres. "Andres, kailangan nating mag-usap," sabi niya pagkapasok sa aklatan. Ang kanyang mukha ay seryoso. "May natanggap akong balita, sina Adrian at Vanessa. Hindi sila titigil." "Ano na naman ang ginawa nila?" Tanong ni Don Andres, ang kanyang boses ay pagod na. "Naghahanda sila ng kaso, isang petisyon sa korte para ideklara kang mentally incompetent. Hindi ka na raw na sa tamang pag-iisip para pamahalaan ang iyong mga ari-arian." Natawa si Don Andres, isang tawang walang saya. "Ako wala sa tamang pag-iisip." Ang aligasyon nila. Pagpapatuloy ng abogado ay ikaw ay ginagamit at minamanipula ng iyong bagong tagapag-alaga, si Sheila. Sinasabi nilang nilalason niya ang iyong isipan laban sa iyong sariling pamilya para makuha niya ang iyong yaman. Ang nangiti ay nawala sa mukha ni Don Andres. May mga kinakausap na silang mga dating katulong na tinanggal mo. Naghahanap sila ng mga testimonya. Kinokolekta nila ang bawat pagkakamali, bawat sigaw, bawat kilos mo sa mga nakaraang taon para ipakitang pabago-bago ang iyong isip. Andres, ito ay magiging isang marumi at pangit na laban. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aklatan. Sa labas, patuloy ang huni ng mga ibon at ang tawanan ni Zoe. Ang tunog ng buhay at saya ay isang malupit na kabalintunaan sa bigat ng balitang dala ng abogado. Tumingin si Don Andres sa labas ng bintana. Pinapanood si Zoe na tumatakbo sa damuhan. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pamilya, ang pamilyang kanyang binuo
mula sa abo ng kanyang kalungkutan at hindi niya hahayaang sirain ito ng sinuman. Francisco, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may tigas ng bakal. Ihanda mo ang lahat ng ating armas. Kung digmaan ang gusto nila, digmaan ang ibibigay ko. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. At sa laban na ito, ang pinakamalaking kayamanan ni Don Andres ay hindi na ang kanyang pera, kundi ang pamilyang hindi nagmula sa kanyang dugo. Ang babala ni Attorney Francisco ay hindi isang babala lamang, kundi isang propesiya na mabilis na nagkatotoo. Sa loob lamang ng ilang araw, ang pribadong digmaan ng pamilyang Villamonte ay sumabog at naging isang pampublikong eskandalo. Nagsimula ito sa isang artikulo sa isang kilalang online gossip blog na may pamagat na nakakakuha ng pansin, milyonaryong matanda bihag ng isang dalagang ina, ang madilim na lihim sa loob ng mansyon sa Tagaytay. Ang artikulo ay isang obra maestra ng kasinungalingan at paninira. Inilarawan nito si Don Andres bilang isang matandang ulyanin at mahina na ang isipan ay nilason ng isang mapalinlang at ambisyosang katulong. Si Sheila ay ipininta bilang isang tusong manggagamit, isang gold digger na ginagamit ang kanyang inosenteng anak para makuha ang simpatsya at sa huli ang yaman ng matanda. May mga panaya mula sa mga di nagpakilalang dating empleyado na nagkukwento tungkol sa biglaang pagbabago ng ugali ni Don Andres, ang kanyang hindi maipaliwanag na galit, at kung paano niya itinakwil ang sariling kadugo para sa mga bagong dating. Ang larawan ni Sheila nakuha ng palihim habang siya ay nasa hardin ay ipinaskil sa tabi ng larawan ni na Adrian at Vanessa na may malungkot at nag-aalalang mga mukha. Ang naratibo ay malinaw. Ang kaawa-awang anak ay pilit na pinalalayo mula sa kanyang nagkakamaling ama. Ang artikulo ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang mga komento ay puno ng paghuhusga at pangungutya. Ang pangalan ni Sheila ay binaboy. Ang kanyang pagkatao ay dinungisan. Nang umagang iyon, ipinakita ni Mariano ang artikulo kay Don Andres sa kanyang tablet. Habang binabasa ng matanda ang bawat salita, ang kanyang mukha ay unti-unting namumula sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At sa huli ibinato niya ang tablet sa pader na naging dahilan upang ito'y magkabasag-basag. Mga demonyo! Ang sigaw niya, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Paano nila nagawa ito? Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang telepono sa mansyon ay walang tigil sa pagtunog, mga tawag mula sa mga kaibigan sa negosyo, mga malalayong kamag-anak, at mga mamamahayag na naghahanap ng komento. Sa labas ng mga gate ng mansyon, nagsimulang magtipon ng mga sasakyan ng media. Ang kanilang mga kamera ay parang mga mata ng buwitre na nag-aabang sa kanilang biktima. Ang palasyo ng kalungkutan ay naging isang sirko. Ang pinakamasaklap na epekto ng iskandalo ay para kay Sheila. Isang hapon, habang siya ay namamalengke sa bayan, kasama si Mariano, narinig niya ang mga bulungan. Nakita niya ang mga mapanuring tingin. Isang babae ang lantarang nagturo sa kanya at bumulong sa kasama. Ayan yung babae sa balita, yung nang-uto ng matanda. Naramdaman ni Sheila na parang sinampal siya. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang bigat ng kahihiyan at kawalang katarungan ay halos magpabuwal sa kanya. Gabi-gabi umiiyak siya ng tahimik sa kanyang silid, tinitiyak na hindi siya maririnig ni Zoe. Ang lahat ng kanyang ginawa ay para protektahan ang kanyang anak, para bigyan ito ng magandang buhay. Ngunit ngayon, dahil sa kanya ang kanilang mga pangalan ay nasasangkot sa isang napakaruming iskandalo. Ang simpleng pangarap niya ng kapayapaan ay naging isang pampublikong bangungot. Ang stress ay nagsimulang makaapekto sa kalusugan ni Don Andres. Madalas na siyang nahihilo. Ang kanyang gana sa pagkain ay nawala. Ang sigla na nagsimulang bumalik sa kanya
ay unti-unting kinakain ng galit at pag-aalala. Isang gabi, habang naghahapunan, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Agad na tumawag si Mariano ng doktor. Bagamat hindi atake sa puso, sinabi ng doktor na ito ay isang malubhang babala. Ang kanyang presyon ay mapanganib na mataas. Kailangan niyang iwasan ang anumang uri ng stress. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Zoe, pinuntahan ni Sheila si Don Andres sa aklatan. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silya, nakatingin sa apoy sa pugon, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Andres. Nagsimula si Sheila, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimula ng dumaloy. Hindi ko na po kaya ito. Tumingin sa kanya ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Pagpapatuloy niya habang humihikbi. Mula nang dumating kami, nagulo na ang buhay ninyo. Ako po ang dahilan ng lahat ng ito. Baka tama sila. Baka masama akong impluensya sa inyo. Napailing si Sheila. Kailangan na po naming umalis. Aalis na po kami. Kapag wala na kami, titigilan na nila kayo. Babalik po sa normal ang lahat. Gagawin ko po ito para protektahan kayo para sa inyong kalusugan. Tumayo si Don Andres, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sheila. Inabot niya ang kamay nito, isang kamay na magaspang dahil sa trabaho at mahigpit itong hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Sheila, makinig ka sa akin. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Wag na wag mong sasabihin, yan ulit. Bago kayo dumating, ang bahay na ito ay isang libingan at ako ang bangkay na naglalakad. Kayo, lalo na si Zoe, ang nagbalik ng buhay dito. Kayo ang nagbalik ng buhay sa akin. Tinitigan niya ito sa mata. Kung aalis kayo ngayon, parang sinabi mo na rin na talo na ako. Kung aalis kayo, mawawalan ako ng dahilan para lumaban. Ang pamilya ay hindi nag-iiwanan sa gitna ng laban. Naiintindihan mo ba? Tumango si Sheila, ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pagkatalo, kundi luha ng pasasalamat. Hindi tayo aatras, sabi ni Don Andres. Hindi tayo susuko at lalong hindi tayo aali. Huminga siya ng malalim, ang isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya. Bukas na bukas din tatawagan ko si Francisco. Sasabihin kong gusto kong makipagkita kina Adrian at Vanessa kasama ang kanilang mga abogado. Oras na para tapusin ang lahat ng ito, minsan at para sa lahat. Ang desisyon ay ginawa na. Ang huling paghaharap ay itinakda. Sa labas, patuloy ang pag-ulan na parang ang kalangitan mismo ay naghahanda para sa paparating na bagyo sa loob ng pamilya Villamonte. Ang conference room sa opisina ng batas ni Attorney Francisco ay malamig at walang kaluluwa. Ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany at ang mga silyang balat ay tila mga saksi sa napakaraming laban na naganap na sa loob ng silid na yon. Ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang walang tigil na pag-ulan sa labas na tumatama sa salaming bintana na parang libu-libong daliring kumakatok. Sa isang panig ng mesa ay nakaupo sina Adrian at Vanessa kasama ang kanilang matalim tumingin na abogado. Si Adrian ay nakasuot ng isang mamahaling suit, ngunit ang kanyang muka ay hindi mapakali. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na naglalaro sa isang mamahaling panulat. Si Vanessa naman ay isang perpektong larawan ng pekeng pag-aalala, nakasuot ng itim na damit na parabang nagluluksa na siya para sa katinuan ng kanyang biyenan. Sa kabilang panig, payapang nakaupo si Don Andres. Sa kanyang tabi ay si Attorney Francisco. Si Sheila ay naroroon din sa isang silya sa likuran sa utos mismo ni Don Andres. Gusto niyang masaksihan ni Sheila ang pagwawakas ng lahat. Magandang hapon. Nagsimula ang abogado ni na Adrian,
Inilalatag ang isang makapal na folder sa mesa. Narito tayo ngayon upang talakayin ang kapakanan ni Don Andres Villamonte. Ang aming kliyente, bilang kanyang nag-iisang anak, ay labis na nababahala sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, ngunit ang bawat salita ay isang patalim. Inilahad niya ang kanilang ebidensya, mga salaysay, mula sa mga dating katulong na nagpapatunay sa erratic behavior ni Don Andres, mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga na ibinibigay sa bagong katulong, isang kopya ng iskandalosong artikulo. Ang lahat ay ipinipinta si Don Andres bilang isang taong wala na sa kontrol ng sariling pag-iisip, isang biktimang madaling manipulahin. At dahil dito, pagtatapos ng abogado, kami ay maghahain ng petisyon para sa legal guardianship. Si G. Adrian Villamonte ang dapat na mamahala sa lahat ng ari-arian para sa proteksyon ng kanyang ama. Habang nagsasalita ang abogado, si Don Andres ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng kanyang baston. Hindi siya tumitingin sa kanila, kundi sa labas ng bintana na parang pinapanood lamang ang pagpatak ng ulan. Nang matapos ang abogado, isang mabigat na katahimikan ang namayan. Ngumiti si Vanessa, isang ngiti ng tagumpay. Pagkatapos, dahan-dahang ibinaling ni Don Andres ang kanyang tingin mula sa bintana patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay kalmado, masyadong kalmado. Tapos na kayo? Mahina niyang tanong. Nagkatinginan sina Adrian at ang kanilang abogado. Kung gayon, sabi ni Don Andres, ako naman. Tumingin siya kay Attorney Francisco na tumango at naglabas ng sarili nitong folder, isang folder na mas makapal at mas mabigat. Bago tayo magpatuloy sa iyong pag-aalala, Adrian, nagsimula si Don Andres, ang kanyang boses ay nagsisimulang magkaroon ng lamig at tigas ng bakal. Gusto ko munang kamustahin ang iyong mga negosyo. Ang iyong mga kasino sa Macau halimbawa. Ayon sa ulat ng aking investigador, nalulugi ka na ng mahigit 100 milyong piso. Ang kulay sa mukha ni Adrian ay nagsimulang mawala. At ikaw naman, Vanessa. Pagpapatuloy ni Don Andres, ibinaling ang kanyang tingin sa manugang. Ang iyong charity foundation ay napakaganda. Ngunit ayon sa mga bank record na ito, mas malaki pa ang ginagastos mo sa mga designer bag at alahas kaysa sa ipinamimigay mong tulong sa mga nangangailangan. Isang napakagandang paraan ng money laundering, hindi ba? Napanganga si Vanessa, hindi makapagsalita. Inilabas ni Attorney Francisco ang mga dokumento isa-isa at inilapag ang mga ito sa mesa. Mga larawan ni Adrian kasama ang ibang babae. Mga kopya ng mga tseke na tumalbog. Mga ulat ng credit card na may milyon-milyong utang. Ang bawat papel ay isang pako sa kanilang kabaong. Sinasabi ninyo na ako ay wala sa tamang pag-iisip. Tumawa si Don Andres, isang tawang mapait. Ako na nagawang alamin ang lahat ng kabulukan ninyo sa loob lamang ng 1 linggo. At sinasabi ninyo na minamanipula ako ni Sheila. Ang babaeng yan, itinuro niya si Sheila, ay hindi humingi sa akin ng kahit isang kusing. Ngunit kayo sa loob ng 5 taon ay nakahingi na sa akin ng halos kalahating bilyong piso para sa inyong mga luho at para takpan ang inyong mga kabiguan. Tumayo si Don Andres. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Ang huling piraso ng ebidensya ko ay ito. Inilapag niya ang isang dokumento sa mesa. Isang buong psychological evaluation na isinagawa sa akin 3 araw na ang nakalipas ng 3 sa pinakamahuhusay na psychiatrist sa bansa. Ang konklusyon, ako ay nasa perpektong katinoan ng pag-iisip. Ang mukha ng abogado ni na Adrian ay namutla. Wala silang laban. Tapos na ang palabas, Adrian, Vanessa. Sabi ni Don Andres, ang kanyang boses ay isang huling hatol.
Hindi lang kayo mabibigo sa kasong ito, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang inyong mga pandaraya, ang inyong mga utang, ang inyong mga kalokohan. Sisirain ko kayo. Hindi mo magagawa yan. Papaanak mo ako. Desperadong sigaw ni Adrian, sa wakas ay nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Wala na akong anak. Malamig na sagot ni Don Andres. Inilabas niya ang isang huling dokumento mula sa kanyang bulsa, isang bagong pirmahang last will and testament. Ang lahat ng aking ari-arian, lahat ng aking yaman ay mapupunta sa isang pundasyon na ipapangalan ko sa aking yumaong asawa. At si Sheila at ang kanyang anak na si Zoe ay maninirahan sa aking pamamahay habang sila'y nabubuhay na may sapat na pondo para sa kanilang kinabukasan. Inihagis niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng utang ni Adrian. Bumagsak ito sa mesa sa harap ng kanyang anak. Iyan ang tanging mana na makukuha mo mula sa akin, ang iyong mga utang. Pagkatapos isang matinding sakit ang biglang tumusok sa dibdib ni Don Andres. Napahawak siya dito, ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang hangin ay tila nawala mula sa kanyang mga baga. Andres na? Sigaw ni Attorney Francisco. Lolo Andres, umiiyak na sigaw ni Sheila, tumatakbo palapit sa kanya. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, sinalo siya ni Attorney Francisco at ni Sheila. Ang kanyang mga mata ay pikit, ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang huling nakita ni na Adrian at Vanessa ay ang imahe ng kanilang ama na walang malay na dinadala palabas ng silid habang si Sheila ay umiiyak na sumisigaw ng tulong. Ang kanilang tagumpay ay naging abo sa isang iglap. Natalo sila, hindi lang sa laban para sa pera, kundi sa huling pagkakataon na mapatunayan na sila'y karapat-dapat sa pagmamahal ng isang ama. Ang mga puting pader ng ospital ay tila sumisipsip ng lahat ng kulay at tunog. Ang tanging maririnig sa pribadong silid ay ang ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Don Andres, isang mahina, ngunit matatag na tunog na nagsisilbing musika sa pandinig ni Sheila. Sa loob ng 2 araw, hindi siya umalis sa tabi ng kama. Nakaupo siya sa isang silya, ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng matanda. Si Zoe ay pansamantalang inaalagaan ni na Mariano at Consuelo sa mansyon na parehong naghihintay ng balita na may mabigat na puso. Sa 3 araw, dahan-dahang iminulat ni Don Andres ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na nakita niya ay hindi ang puting kisame o ang dextrose na nakakabit sa kanyang braso. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Sheila na may mga bakas ng luha at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pag-aalaga. Sheila, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong magaspang dahil sa hindi paggamit. Andres, sagot ni Sheila, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa. Gising na po kayo. Nasaan? Nasaan ako? Nasa ospital po kayo. Inatake kayo sa puso, pero sabi ng Dr. Milagrong hindi ito gaanong malubha. Sabi nila, malakas daw po kayo. Isang mahinang nanangiti ang sumilay sa mga labi ni Don Andres. Hindi ako ang malakas. Kayo ni Zoe ang lakas ko. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang lakas ni Don Andres. Ang kanyang paggaling ay mabilis, isang bagay na ikinagulat ng kanyang mga doktor. Ngunit alam ni Sheila ang dahilan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si Don Andres ay may dahilan para mabuhay. Mayroon siyang dahilan para lumakas. Nang makabalik siya sa mansyon, isang bagong panahon ng kapayapaan ang bumalot dito. Wala nang mga tawag mula sa media. Sina Adrian at Vanessa, matapos ang kanilang kahiyahiyang pagkatalo, ay naglahong parang bula ni lamon ng kanilang mga utang at kahihiyan.
Ang iskandalo ay dahan-dahang namatay na palitan ng mga bagong balita. Ang unang ginawa ni Don Andres pagka-uwi ay ang isakatuparan ang kanyang mga plano. Tinawagan niya si Attorney Francisco at sinimulan ang legal na proseso para ampunin si Zoe bilang kanyang sariling apo. Binigyan niya si Sheila ng power of attorney sa ilang bahagi ng kanyang mga negosyo, hindi bilang isang regalo, kundi bilang isang pagkilala sa kanyang talino at katapatan. Sinasanay siya para sa kinabukasan. Isang hapon, habang sila ay nakaupo sa hardin at pinapanood si Zoe na naglalaro, may kinuha si Don Andres mula sa kanyang bulsa. Ito ang brotse ng kanyang yumaong asawa, ang mismong brotse na naging sentro ng kasamaan. Kumikinang pa rin ito sa ilalim ng sikat ng araw. Sheila, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Naku Andres, hindi ko po matatanggap yan. Mabilis na tanggi ni Sheila. Masyado po itong mahalaga. Mas mahalaga ka, sabi ng matanda. Kinuha niya ang kamay ni Sheila at inilagay ang malamig na hiyas sa palad nito. Sa tingin ko matutuwa si Rosa na malaman na ang kanyang paboritong alahas ay nasa isang babaeng may pusong kasing ganda niya. Itago mo ito at balang araw, ibigay mo kay Zoe. Niyakap ni Sheila si Don Andres, isang yakap na puno ng pasasalamat at pagmamahal na hindi na masusukat ng anumang salapi. Makalipas ang 10 taon, ang mansyon sa Tagaytay ay hindi na isang palasyo ng kalungkutan. Ito ay isang tahanan puno ng buhay at tawanan. Ang mahabang mesa sa silid kainan ay laging puno hindi lamang tuwing may okasyon, kundi halos araw-araw. Mga kaibigan mula sa universidad ni Zoe, mga kapitbahay na dati takot na dumaan sa gate, at maging sina Mariano at Consuelo na itinuturing ng bahagi ng pamilya ay laging kasalo sa pagkain. Si Don Andres ay nasa kanyang silyang de gulong na ngayon ang kanyang buhok ay kulay niyebe na at ang kanyang mga kamay ay mas nanginginig na. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, laging sumusunod sa bawat galaw ng kanyang apo. Si Zoe ay isa ng magandang dalaga, nasa kolehiyo at nag-aaral ng arkitektura na may pangarap na magdisenyo ng mga bahay na hindi lamang maganda, kundi puno rin ng init at pagmamahal. Si Sheila, na may ilang guhit na ng katandaan sa paligid ng kanyang mga mata, ang siyang matatag na haligi ng kanilang pamilya, matagumpay na pinamamahalaan ang pundasyon at ang kanilang tahanan. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, magkakatabi silang nakaupo sa beranda, pinapanood ang tanawin. Lolo, sabi ni Zoe, hinawakan ng kulubot na kamay ng matanda. Naaalala niyo pa po ba yung una kong itinanong sa inyo? Ngumiti si Don Andres na kung pinaparusahan ba ako, kaya ako laging mag-isang kumakain. Opo, tumawa si Zoe. Ang bata ko pa po noon. Tama ka sa tanong mong yon. Apo, sabi ni Don Andres, ang kanyang boses ay mahina na, ngunit malinaw. Pinarurusahan ko nga ang aking sarili. Itinayo ko ang mga pader na ito sa paligid ko para protektahan ang aking sarili sa sakit, pero hindi ko namalayan na ikinulong ko rin ang aking sarili mula sa kaligayahan. Tumingin siya kay Sheila at pagkatapos ay kay Zoe. Isang luha ng pasasalamat ang gumulong sa kanyang pisngi. Akala ko noon, ang pamana ko ay ang mga gusaling ito, ang mga kumpanya ang perang iiwan ko. Nagkamali ako. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nila. Kayo ang tunay kong pamana. Ang pagmamahal na ibinigay ninyo sa isang matandang halos sumuko na. Iyan ang kayamanang hindi mananakaw ng sinuman. Ilang buwan pa ang lumipas, pumanaw si Don Andres nang payapa sa kanyang pagtulog, hawak ang kamay ni Sheila sa isang panig at ni Zoe sa kabila. Ang kanyang libing ay hindi malungkot,
kundi isang selebrasyon ng isang buhay na naligtas. Ang mansyon ay hindi na ibenta. Ito ay nanatiling tahanan ni Sheila at Zoe, isang lugar na may bukas na pinto, isang simbolo ng legasya ng isang taong natutong magmahal sa dulo ng kanyang paglalakbay. Ang kwento ni Don Andres ay naging isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pag-aari, kundi sa dami ng mga taong nakaupo sa iyong hapagkainan. At minsan ang isang simpleng tanong mula sa isang bata ay sapat na para baguhin ang lahat, para gibain ang mga pader at para muling papasukin ang araw.